mga in love ngayon, pero hindi sila mahal. Kawawa. Maligayang bati mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin. It's a pleasant Thursday evening sa ating lahat. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga nilalang mga kaibigan na nag-tuck in, hindi naman bagay sa kanya. May ganyan ba, no? Yung gusto lang niya kasi yung tropa niya naka-tuck in. Nag-try din siya mag-tuck in. Pero hindi bagay. Yung nagmukha siyang ano. Hindi lahat may binabagayan mga kaibigan, di ba? Oo. Yung mga nilalang na nainggit sa best friend kasi yung best friend nakabangs. Nagbangs din siya para siyang tanga. Di ba? Ay nako. May biro lang ha. Maligayang pakikinig po mga kaibigan sa lahat ng mga nakapag-download na. Ayan, close ko na kayo kung nakapag-download na kayo ng Paymaya application. Punta kayo sa Android App Stores ninyo at i-download nyo na yung Paymaya. Ito po ay regulated company under Bangko Sentral ng Pilipinas and powered by Visa. Na tried and tested na. Yung Paymaya, hindi nyo kailangan ng bank account or credit card. I-download mo lang yung Paymaya application tapos pumunta ka sa mga business partners or accredited business partners ng Paymaya at loadan mo na yung account mo. Halimbawa, 7-Eleven stores, diba, SM Business Centers or Robinsons. Pwede mo nang loadan, ha? So download now your Paymaya application para makapag-shopping ka na online, bili ka ng belt para pag nag-tuck in ka, maganda belt mo. Yung mga nakaantay mga kaibigan sa ibang dagat, tawag na sa akin dali over 832-6171 or 1-810-100-5683. It's 832-6171 or 1-810-100-5683 mga kaibigan. Ano mga gawin ko ngayon? May pinusa ko sa account ko ngayon, sabi ko lang, kapag tayo nagmahal, we do weird things. Tama ba? Diba? Natry nyo na ba yung in love kayo tapos merong kang pagkain na hindi kinakain pero dahil in love ka kinakain mo na. Alam nyo, dati may kaibigan ako na mapantrip sa jowa. Para patunayan sa kanya ng jowa niya na mahal siya, ang ginawa niya, nagpunta sa McDo, pumili ng McFlurry, nilagyan ng ketchup. Totoo to ha? Nilagyan ng gravy. Tapos, hinalo, sinawsaw yung french fries na nakain sa jowa. Kung tutuusin, yung tatlong yon, yung gravy, yung ketchup, yung McFlurry, pwedeng sausawan ng talaga na ano yun. Diba? Pero pag pinagahalo-halo mo, pagmamahal na yan, pag kinain pa yan. Totoo nga mga kaibigan ha, yung jowa na patay, kinain. Oo. Alam nyo kung anong malupit na part? Isang pirasong french fry lang yan. Tapos yung natirang sa usawan, kinutsara na niya para ipakain sa jowa. Diba yung hindi ka maniniwalang mahal ka ng jowa mo hanggang di siya pumantanga sa harap mo. May ganyan, no? Pag ganyan ang jowa ko, tatampalin ko. Diba? Kababuyan. Yung mga ganun, diba? Kung mahal mo ako, akainin mo pati kutsara. O di, sige na, ikaw na magaling. Alright mga kaibigan, hello sa mga na maglalaba mamaya o kaya bukas o isang araw, this week or next month. Gamitin nyo na ang Pride Barretta with Stay Away Formula. Maputi ang labada at matagal matunaw ang bareta. Ang Pride Barretta mga kaibigan nagawa ng dog ng ACS. Pride Barretta with Stay Away Formula. Labada. Ay nako, ang bango-bango pa. Like, amoy ni Papa Jack. Oo nga, kayo niyo panipala. Di ba kayo panipala? Si Jess ng Mandaluyong nasa kabilang line. Hello. Hello, Papa Jack. Hi. Ay po. May radyong bukas? Ay, wala po. Ha? Mag-isa lang po ako sa room. Wala ka, may narinig ako. Hello. Brad? Po. May internet ka ngayon? Magpapakabit pa lang po tomorrow.
Ugod-ugod? Opo. Totoo yan? Hindi po, actually, nagpalit kami ng connection. O dati ano? Sabihin mo, dati ano ba sabihin illegal ko? connection. Hindi, wag mo na sabihin. Pero kasi, pag nakapagpalit na kayo ng internet bukas, ang gawin mo, pumunta ka sa repeat after me, www.cherrymobile.com.ph. Ulitin mo. .ph. www.cherrymobile.com.ph. Ayan. Pagdating mo dun sa homepage, makikita mo yung mukha ni Ann Curtis. Yan. I-kiss mo yung screen. Magagalit sa asawa ko niyang papadyak. May screen lang naman yan, oo. Hindi ba may malay ko ba kung idol ka ni Ann Curtis? Idol mo si Ann Curtis, di ba? Di makikita mo dun sa... Sino ba namang hindi? Hindi, kung gusto mo, ang i-kiss mo na lang yung picture ni James Reid. Sa screen din. Sa homepage din yan ng Cherry Mobile. Hindi, ang gawin mo ganito. Ayan, tingnan mo yung premium flare selfie. Ayan. It's 7,999 pesos. The new Flare selfie was built to understand you, to know you better in the most ingenious way. Once you touch it, you have to own it. Flare selfie. It's personally yours for only 7,999 pesos. Ang galing ko, no? Ang bilis mong magsalita. 5-inch HD eyepiece display, fingerprint scanner, 16-megapixel rear front camera, 3,000 milliampere per hour battery. Ibig sabihin, matagal ang battery. LTE ready, and most of all, turbo download. Premium, wag ka maulit na matawag ka. Premium Flare selfie. It's personally yours. Go to www.cherrymobile.com.ph. Di ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy naman. Buti naman. Loko ka. Brad. Yes. Ano paglilingkod ko sa'yo? Actually, Papa Jack, mag-share lang naman ako about sa amin dalawa ng wife ko. Ba't mo ka lang share yung wife mo sa amin? Ba't mo ka lang share? Kasi karaniwan na tumatawag siya, may mga problem sa partners nila. Sa akin, isi-share ko lang kung yung sa akin na alam ko masaya ako sa wife ko. Ano na, hindi na. May ginagawa kami dito. Game. Hindi lahat naman kasi ng relasyon, especially kung nag-aaral before, hindi maganda na may relasyon ka habang nag-aaral. Against sa family, against sa magulang. Ay, depende naman siguro kung panira kayo ng edukasyon bawat isa. Diba? Kasi ako naniniwala ko na generally magulang, pinabawalan yung mga anak na magjowa. Kasi unang-una, iniingatan nila yung pwedeng kinabukasan ng anak nila. Pero pa magulang, kasi anak niya tamad na bata. Tapos nung nagjowa pak, sumipag. Naging cum laude, di ba? Ako man yung magulang, nang magjowa ka pa, gaganunin ko yan. Di ba? Oo. Tama naman. Well, ganun din naman talaga nangyari sa akin. Hindi naman kami napunta sa bad side ng relasyon namin. Actually, nag-improve pa nga. Tinulong nung nagtrabaho na ako, tinutulungan ko na siya sa pag-aaral niya. Minsan ako pa nga gumagawa ng thesis niya. Ganon? Oo. O tapos? Then, up to now, nung October lang, nagpakasal na kami. Actually, nung last year, February 14, yun ako sa kanya nag-propose. Ano na? Nag-propose ako sa kanya ng kasal. Kailan? February? Ano pa po? Opo. 2015. 2015? Last year pala, isang taon na. Opo. Ano nangyari? Then, dapat summer, kakasal kami. Pero, since
may nangyaring hindi maganda sa family nila. Anong nangyari? Namatay po kasi lola niya. Ay, naku. So, we have to move the schedule. Kasi hindi naman po pwedeng masaya kami din yung family niya eh. Malungkot. Okay. So, ano nga yung pag-usapan natin dito? I'm just saying na kasi yung sa mga barkada, sa mga katrabaho, binubuli kasi ako na under daw. It's not about being under. It's about knowing your responsibility. Hey, Brad, ka lang ako, I appreciate wonderful stories and I love it when merong happy endings, di ba? Or happy beginning sa ang mga kwento, di ba? Kaya lang, what's your point? Nagulungan lang ako. Oo. Kasi nauwi yung kwento mo sa nag-aaral kayo, tapos hindi naman nauwi sa bad side, hanggang sa dumating yung pagkakataon na nag-propose ka ng kasal, namatay yung lola niya, tapos binubuli ka sa trabaho. Anong connect ng mga to? Siguro may hihingi ko ng payo sa'yo, Papa Jack, is yung hanggang saan yung pasensya na kaya kong carry yung pagdating sa bubuli sa akin sa trabaho, gano'n, sa mga kakilala. Nakasan mo? Yung ang siguro may hihingi kong payo sa'yo is yung hanggang saan yung kaya kong i-carry na pasensya. Kung yung pagdating paano sa ka binubuli, Brad? Paano ang pambubuli? Kasi ganito. Yan yung kwento mo, yung direct, ha? Para maintindihan kita. Okay. Ganito. Minsan tatawag sa akin yung wife ko sa trabaho. Then, since magkakasama kami sa office ng mga katrabaho ko, sabihin na naman nila, oh, yan na naman. Yan na asawa mo, yes. Tatawag na naman sila. Tapos bigla sila magsasalita na kung ano. Siyempre ako, parang magagalit ako. Then, lalabas ako ng office para makausap ko ng maayos yung wife. Then, minsan pa nga, pagka yayayain nila ako, mag-inom or magkakayaan na mag-inuman sa office. Sabihin na lang nila na, wag na yan si Jess. Kasi, takot siya yan eh. Ayun po. Okay. So, ano gagawin natin? Can you guide me as a, ano ba work mo ulit, Brad? Ano work mo ulit? Ano po ako? Inspector po sa isang mall. Okay, ganito honestly, the fact, di ba, na binubuli ka ng mga kaopisina mo, ikaw ang nagkwento sa kanila tungkol sa asawa mo. Kasi yung tawagan ka ng asawa mo habang nasa trabaho ka ay normal na bagay. Tama, mali? Tama po. Okay. So, ibig sabihin, kaya kanila binubuli dahil nagkwento ka sa kanila. At doon sila nanggagaling. Tama, mali? Yes, tama naman. Nagkwento naman ako sa kanila ng once. Bakit nagreklamo ka? Ikaw pala nagkwento? Hindi naman, kasi nagtaka lang ako bakit naging ganun yung reaction nila. Ha? Parang Brad, kasi, iba kasi ano masama kung halimbawa sabihin nila under ka? Why do you even have to explain yourself to other people na walang kinalaman sa inyong buhay mag-asawa? Bagay. Diba? Ano ang kinalaman ng ibang tao? Bakit ka na problema dito? Honestly, Brad. Apa naman baka nagkakwento ka dahil kung ginagawa naglalaba akong damit dito? Hindi naman. Kasi nung time na yun, napansin lang nila na na bigla akong nanahimik sa trabaho din. Parang hindi kasi sila sanay. Parang naramdaman nila na may problema. Kasi nung time na yun, siyempre, may rin naman sa relasyon, hindi naman may iwasan na magtatalo. Yung parang, na-carry ko hanggang sa trabaho ko yung problema namin.
bakit yung mga kaopisina mo pinagtitripan mo? Ano meron? Ayun nga eh. Sorry ba, hindi kita maintindihan. Oo. Talent ko pa naman maintindihan ng kwento, kaya lang gulo ng kwento mo. Pwede ka ba ikwento sa'yo yung kwento mo? Baka sabi mo daw nakikinig sa'yo. Pwede ka ba ikwento sa'yo? Huwag na lang. Ha? Kasi, alam mo kung bakit gusto ikwento sa'yo? Yes. Kasi gusto kitang maguluhan. Naguluhan kami, brad eh. Diba? Gusto kitang maguluhan. Imagine mo, nag-umpisa yung kwento mo doon sa part na nag-propose ka ng kasal, hindi, nag-umpisa kayo mag-jowa sa estudyante, meron ka pang pa-unlike other couple, Keme, tapos nag-propose ka last February last year, nawala siya ng lola. Tama? Yes. Oo. Hanggang sa dumating sa punto na iba na tinatanong mo, tapos ngayon, tatanungin mo ako how to guide you. Ano yun, Brad? Yung totoo lang. Ano to? Ha? Ha? So, hindi ko nagsasabihin ko, kinakabahan ako. Ano, agad para matulungan kita, baka mo wala akong kwentang kausap. Ano ba ang intention mo sa pagtawag sa akin? Ano yung gusto mo accomplish? To impress my wife. To impress your wife? Yes. Okay. Pakinggan mo yung kwento mo ngayon. Anong part dito, di ba, nakaka-impress asawa mo? Yung totoo. Yung sa kabuuan ng kwento mo, anong part dito nakaka-impress sa wife mo? Saka kung gusto mo i-impress yung wife mo, bakit mo ko tinawagan? Ako ba yung wife mo? No. Di ba kakahawig ko siya, sabi ka lang. Kasi ang sabi niya sa akin, diba? last night, minsan, tawag ka naman. Gusto mo palang i-impress yung wife mo, dapat inumpisa mo. Alam mo, ganda, wait lang. Before kami matulog kasi lagi kami nakikinig sa'yo. Oo, teka lang. Sabi niya sa... Ganito gawin natin Kung gusto mo i-impress yung wife mo, dapat nag-umpisa ka sa part na, Papa Jack, alam mo, gusto ko ipaalam sa lahat na mahal ko yung asawa ko. Tapos ang kwento. Natatuwa. Hindi, nag-umpisa ka dun sa nawalan siya ng lola, binubuli ka ng office mates mo, na has got nothing to do, diba? With the intention of impressing your wife. Ano na? Ang gulo nga. Ha? Ang gulo nga. O sige na, magmensahe ka lang sa asawa mo para maayos tayo. Okay. Paano ba siya? Kasi yung sa call sign na lang namin. Pet, ang tawagan niyo? Yung naman. Ang tawag? Ha? Pet. Pet? Yes. P-H-E-T. P-H? E-T. E-T? Yes. Parang pet? Yes. Hanggang saan galing yan? Mababay. Pagdala. Paano yun? Pinakita niya yung pet niya sa'yo? No. Pinamo niya yung pet niya. Ano po, alam? No, actually kasi before nakita niya ako, lagi ako may dala-dalang aso. Yung aso ko before. Tapos yun. Nakasan mo? Tinatawag ako ng mga barkada niya para mapansin ko siya, din mapansin ko sila. Din ako, dead ma lang kasi may karelasyon pa naman ako ng before. Ayan, sige, wag ka magkwento ng karelasyon mo dati. May impress mo siya niyan, Brad, baka patulog mo sa labas ng bahay mamaya. Sige na, magmensahe, dali na, magmensahe ka sa kanya, Pet, dali. No, Pet, alam mo naman. Ayan na, nagalit na. Ha? Alam mo, lagi niya kasi tinatanong kung bakit ko siya mahal. Actually, hindi ko masagot hanggang ngayon kahit kasal na kami. Hindi ko siya masagot kung bakit ko siya mahal. Yun po. Pakiramdam ko lang is kompleto. Kompleto pag nandun siya. Masaya. Nakakawala ng stress, nakakawala ng pagod pagdating sa opisina. Nakikita ko siya.
pag-uwi sa bahay. I just wanna say na thank you. Kasi kung minsan parang ako pa yung babae, ako pa yung baby. Thank you sa pag-intindi. Thank you sa pagmamahal. At sana ngayong magka-baby na tayo. Buntis ba? Anak. Yes. Ilang buwan na? 8 months na po. Ay, naku, Brad. Kompleto na yan. Yes. Dagdagan pa yung body part. Bawal. Oo nga po. Bawal eh. Sorry. Kawawa tuloy si Tabo! Sige na! Tuloy. Thank you sa pag-intindi. Then, sana huwag kang magsasawa. Huwag magsasawang mahalin ako. Intindihin ako araw-araw. Yun. Thank you. Napakalaking thank you. Iiyak na ako. Kasi, ang gago ko dati. Hindi ako ganun katinong tao before. Siya lang yung nakapagpabago sa akin ng babae. Iniwan ko yung barkada ko. Hindi naman ako masamang bisyo. Yan naman ang ganung klaseng bisyo. Pero yung influensya ng barkada, iniwan ko. Because I choose her. Pinakita ko sa kanya, pinaramdam ko sa kanya. Yung fet mo? Na... Sorry. Pinakita ko sa kanya, pinaramdam ko sa kanya na importante isang tao sa akin. Na even kahit ikakasal lang kami, pinipigilan ako ng family ko. I choose not. Kasi alam ko tama ginagawa ko. At nasa tamang edad na rin ako. Di parang may reaction lang ako, diba? Naiiyak na ako eh. Huwag kang maiyak lang ako. Wala naman nakakaiyak. Parang sa nakaulit yun. Wala akong sarili mo. No, nila ko ito kasi gusto pumasok ng asawa ko. Ano na? Ayoko. Hindi ko pinapakita sa kanya doon. Umiiyak ako eh. O, di mo pakita, Brad. Di mo pakita secret mo, di ba? Pero hindi ako naiiyak. Umuulan ka mo. Gano'n. Kanta ka nung Crying in the Rain. Alam mo ba yan? Alam mo yung Brad? Hindi. Ay, kawawa. Hindi alam mo. Tapos, sige na, tumuloy ka na. Wala na ho? Wala na po? Wala na. Sige. Wala na? Diyan ka lang. Huwag ka papasok dito sa kwarto. Brad, huwag ko nasiyangan oras. Dami kong wala na. Uy. Diba? Oo, kasi kung gusto nyo maglambingan na kayo dyan. Oo, kung gusto mong itag mo ako ng video. Huwag ka. Ha? Sama ba? Marinig yung boses sa siya. Huwag na. Yes, salamat sa pagtawag, ha? Okay po. Thank you. Ipagdarasal kita, ha? Pagdarasal ka. Okay, nakausapin ko yung asawa mo. Dali. Oo. Tiis-tiis lang, ha? Oo. Sabi ko, tiis-tiis lang. Nang alin? Ha? Nang alin po? Di, matiis-tiis lang, ha? Malapit ka ng mga anak. Okay? Salamat sa pagtawag at sa inyong mag-asawa, ha? Thank you din po. Kailan ka mga anak? Anong date? Meron na ba?
April 2 yung due date ko. April 2. 2. Oh, wag mo lagpasan Tinako niya sa birthday niya. Huwag mo lagpasan ng April 2 ha, baka mag-penalty kayo. Ito, renta ng bahay. Penalty. Ha? Babae, lalaki? Babae. Babae. Ang ganda mo ng buntis ka, di ba? Kasi pag babae ang, di ba, female hormones, di ba? Parang di naman. O, hindi ka maganda. Dali ka na makausap, hindi ka hilig ka, di ba? Sinasabi ko na ang ganda mo, ayaw mo pa eh. Hindi ka naman sinabing ayaw ko eh. Parang hindi naman din ganda mong nagbubuntis. Sapat lang. O, yan, kita mo. Salamat sa pagtawag, ha? Regards kay Bibi paglabas niya, ha? Thank you. Bye-bye. Bye-bye na, te. Oo. Oy, anong mensahe mo sa iyong mister? Ako din. Maliban sa wag kang iyakin. Ganun. Hindi, mas maswerte naman ako sa kanya. Yan na, nagkornihan na tayo. Oh. Siyempre, hindi naman ako kagaya ng ibang asawa na Na? Lagi siyang pinagsisilbihan, pinanlulutuan. Buntis ka eh. Pero importante yun, ha? Ano yun? Pag magluluto, hindi mo mawari. At least natin nagluluto ka. Diba? It's the effort that counts. The thought that you want to accomplish a dish para sa mister mo. Importante yun. Masipag magtrabaho, kaya mas maswerte ako. Talaga? At least alam mo na maswerte ka kasi tatrabaho yung mister mo, di ba? Kasi iba, minsan, pag masipag ang mister, hanggang sa work, wala kang time sa akin. Buti yung masipag asawa mo eh. Pag naging tamad dyan, mas wala kang problema yan. Diba, no? Parang ayaw mabisita ko. Alam niyo kasi pag nagkasawa na, hindi na pwede yung baby na kayo sa bawat isa, di ba? May obligasyon na kailang gampanan. Hindi na pwedeng dalampuan kayo maghapon. May bigas na bibilihin, ulam. Tama? Ulam, diaper ng bata, buntis ka mga anak, may renta ng bahay, may kuryenteng kailangan bayaran. Hindi kikita yun ang paglalampuan kayo dyan sa gilid ng bahay niyo, ha? Walang mangyayari. May nangyayari na, buntis ka nga eh. Hindi, pag di siya nagtrabaho ng maayos. Sa bagay. May point ka dyan. Nga. Kapag nga may subo sa iya. Yung fat niya. Bastos. Ano ba sabi? Ano ba yung fat? Ano ang bastos na naman to? Kaya sabi sa akin, tawagan lang yung fat eh. Maliban na lang kung niloloko niyo ako dito, ha? Expression lang yun. Bastos, ganun. Ang babaho, you're such a pig. Salamat sa pagtawag sa inyong dalawa. Bye-bye. Ate, gusto ko pumunta dyan, Papa Jack, paano ba? Manganak ka muna, tsaka kulakwatsa. 8 months na yan eh. Tsaka na, ha? Pag nakapanganak ka na, ha? Daya. Gusto mapagod nito. Alam mo ba? Kasi, kaya ayaw na papunta eh. Kasi, yung boss namin ate, ay 3 kalahating palapag ang taas. May manganak ka pa dito eh. Ay, walang elevator. Ha? Meron, Walang pero pag gantong gabi, wala na kaming token. Tumigil ka na. Okay? Sige. Sige. Ganun pala dun. Ha? Ganun pala dun. Parang nahiya kami sa'yo. Ganyan ka. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Thank you din po. Bye-bye. Bye. Mga kaibigan, yan po yung ating callers. Si Jess at saka yung asawang si Fet. Si Fet. Maligayang bati sa mga bisita ko tonight, mga kaibigan. Ang dahil na nakatitig sa akin, mukha na naman akong tarpulin dito. Hindi ko maintindihan ng mga doon. Hindi mo nakakailang yung nakatitig lang sa akin. Di ba? Pwede ba siyang tignan nyo? Tingnan nyo lang sa kanya. Di ba? Para hindi lang ako napagtitripan ninyo dito. Minsan you wonder, no? Ano kayong iniisip ng mga tao pag tinitignan nila ako? Di ba? Ako always wonder, ano bang nasa utak ng mga animals when they look at us? Di ba? May compassion ba sila sa atin? Di ba? Nag-iisip rin ba sila ng pangit natin? Ganun. Kasi di ba? Pag tayo nakakita ng hayop, ang pangit, gumagano'n tayo. Nilalait din kaya tayo. Di ba, no?
Ano kayang ginagawa? Ano kaya nasa utak ng mga nabisita ko? Hinubarang ba nila ako sa utak nila? Diba? Anong part ko kaya ang tinititigan ko? I just love naman. Gusto ko lang magpiling na nangiram kayo. Welcome po sa booth. Ayan. Yung mga bisita ko ngayong gabi, maraming salamat sa inyong pagdalaw at alam kong nandito kayo kasi makiki-aircon lang kayo. Yung iba dyan nagpapalipas ng traffic, di ba? Yung kunyari lang ako yung dinalaw, pero totoo niyan, nagpapalipas ng traffic. Mamaya na yung bati ko sa paling caller natin. Hello? Hello, good evening po. Good evening. Yes po. Hello po, Papa Jack. Ano yun? Tricycle po, pasensya na. Ay, tricycle. Opo, dumaan lang. Dumaan. Hindi na po kasi sa labas eh. Yung radyo, anong balak mong gawin? Ha? Oh, tawagan niyo ko ulit. Sorry mga kaibigan ha, number 1 rule, walang radyo. Sabi mo. Suplado kasi ako sa ganyan. Alam niyo bakit? Kasi cute nga ako. Ang bangit na. Kasi parang suplado ka ha. Hindi ka cute, malalait ka eh. Try nyo. Diba? Sabihin sa inyo, Nay, ang sungit. Ang pangit pa. Tama diba? Sorry. Pero pag medyo yung tipong cute-cutean ka na ba, magsungit ka, sabihin, ang sungit! Buti na lang, cute, ganon. Pabiro lang ha, pinapaniwala ko lang. Maligayang bati mga kaibigan sa lahat ng mga nandito kayo mga pamilya nandito ngayon. Nag-Star City itong mga to kasi holiday daw, nakakatuwa. Ang sarap mag-Star City kasi kahit umulan, diba marami kang mga sakyan. O mga kaibigan, weatherproof ang Star City ha. Oh. Well, hindi lahat ng rides namin nasa loob. Pero ibig sabihin pag umulan, bawa nag-theme park ka umulan, meron ka ba gagawa kasi naka-weatherproof siya. So, sarap dyan, Star City. Favorite ko dyan. Diba? Natatanaw ko lang siya dito. Buti. Ayun lang siya. Tapos yung kumanta ng jingle ng Star City, sila Maria Morena, Raquetera, sila Eka Barista. Ayun to. Kumanta, tara na, ganun. Ginamit ko yun eh. Gamitin nyo yan pag mag-aayakan jowa nyo. Tara na. Saan? Sa Star City. Star City, tara na. Ano gagawin doon? Mas na utak ng mga to. Saying hi to Lorente family ng Eastern Samar, kila kuya na busy sa audit season at sa fiancé ko lang sa Taiwan. Wala namang mga pangalan. Sira ulo pala to eh. Diba? Binati pa natin. Wala namang pangalan. Pangalan lang niya. Si Jits Contado. Contado ka eh, no? Pwede na. Binati yung fiancé. Paano pag 4 yan? Di ba? Hindi niya alam kung sino yung fiancé niya. Ay, talaga itong mga to. Meron pa dito, Richard, nagbabati sa akin. Di ba? I'd like to greet my parents, especially my mom and my dad. Meron bang iba? Bakit may especially pa? Meron bang ibang magulang? Di ba? Hi to Miss Shirley Pinka. Ingat ka lagi. Mua from Eman Manunsong. Maligayang bati po. Pogi ng Divine Mercy. Ang team Pogi ng Divine Mercy. Galingan natin para mag-champion tayo sa lipa. Sabi ni Michael. Pag-greet naman ang staff ng Nuwatay. Maligaya. Sabi ni Elaine. Sino mga taga Nuwatay? Talaga? Massage yan, di ba? Ang dami na yan, eh. Meron sa kanto namin yan, eh. Dito nga, sa may Buendia. Meron dyan, tabi ng UCTV. Oh. Ano bang Nuwat Thai? Di ba ano yan? Thai yan, tama. Ano yung Nuwat ay massage? Traditional massage ng Thailand. Parang ganon. Kasi sa amin, yung isa ko may ninuwat siya, nagkaluslos siya. Ang bigat ng ninuwat. Sorry. Buhat pala yun. Sorry. Bibiro ko lang kayo. Napatulad yun na naman ako. Hello kay Danilo Esmola. Nandito kami ngayon ni Johanna Razel Vergara kay Papa Jack at kompleto na ang bucket list niya. Hayop. Anong bucket list na naman ang Happy birthday din kay Nanay Anencia sa March 22. Sabi ni Pamela Obrigoso. May ano yung kalahati ha mga kaibigan. Kausapin ko na yung caller. Pabati naman. Advance happy birthday sa aking cute na bunso na si
Matilda. She's 2 years old tomorrow. She's listening right now. Ayan, hi Matilda. Ayan, Matilda Villaluna. Ayan. Maligayang kaarawan sa iyo. Pasensya ka na. 2 nights sa nakaraang 2 linggo. Wala ang magulang mo sa bahay kasama namin. Naglibre sa aristocrat.